Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sinong sisimangon? Face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. It's a good day! Sing-init na panahon ng init ng mga salpukan pero dadaanin natin yan sa maayos sa usapan. Dunita knows, sa talaka may kabuluhan, count me in! At pagdating sa opinyon na malaman sila ang nandyan, ang aking team, puti! Kahit hot na hot ang awayan, tayo pa rin ay mamamagitan. Ral Santiago po, always with a smile, nakakampi ang mga batak sa rambulan, ang Team Pula! Kaya naman, simulan na natin ang Face-to-Face Harapan! Straightforward na mga payo, sagot nila yan ang ating harapang tagapayo. Alamin natin ang inyong mga karapatan. Of course, ayan ang payo niya, our legal authority, Attorney Lorna Capunan! Pag-ingatan ng puso, yan ang laging sinasabi ni Dr. Love, Brother June Banag. Take care of your health, both physically and mentally. Yan ang advice niya, Dr. Camille Garcia. At ito na nga, tatak niya ang paglilingkod sa ating mga kapatid ng walang kapalit. Ang ating ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ang sisimangon, face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Just got lucky. Okay, trio tagapayo, maghanda kayo. At sa ating mga co-host dito dahil eto na. Lola ang ating kailangang ibalanse. Okay, tingnan natin kung anong klaseng lola ito. Maraming klaseng lola ang sumasampa po dito sa aming programa. Simpleng pagharang sa daan ang reklamo sa atin ngayon. Kung ano-ano raw kasi ang itinatambak ng inirereklamong lola sa iskinitang daanan. Na bukod sa delikado, ay hirap daw maglabas-masok ang mga tao nga naman. So, nagkasanga-sanga na rin ang mga reklamo at issue sa kanilang bangayan. Kaya tuloy, ang tambak pa more, problema galore. Tita Angge, kung makareklamo ka sa amin ng maingay, eh yung tambak mo nga dyan sa daanan, di mo magawa ng paraan. Ito po yung mga timbahan na Problema ni Divine ang kanilang daanan dahil sa tambak-tambak ng gamit at basura ng kanyang tiyahin na si Angge. Madalas nga naiinis ako lalo na pagkagabi lalabas ako dyan. Ang dami nakakalat ng mga gamit nila, mga kaldero, kasirola, kawali. Natatalisod ako kaya minsan sa inis ko pinagsisipa ko palabas dahil muntik na ako matalisod at madapa. Ang reklamo nga naman niya, ang kapitbahay at lola ng kanyang kinakasama. So may relasyon din pala sila na walang pakundangan daw na hinaharangan ang kanilang daanan. Mahirap nga naman yon. Divine, humarap ka na! Okay, so anong problema? nirereklamo ko po yung lola ng mister ko po. Kasi pag yung mga timba niya po, tapos mga palangganang may mga labahan, sa daanan niya po yung nilalagay. Siyempre, pag natatakot po ako, pag may emergency po, paano kami makakalabas? Oo nga naman. O, so bakit wala bang espasyo sa bahay Wala po, niya? yung makitid po talaga yung daanan namin. So, kayo, saan nyo tinatambak lahat ng gamit nyo? Sa akin po, pinapatong ko po sa gilid. Patong-patong po lahat, mga timba. Doon din sa eskinita? Opo, tabi-tabi po kasi sa amin. Oo. Ilang taon na ba si Lola?
59 po ata. 59 lang. O, pakita nga dito sa ating mesa ng ebidensya. Ano bang itsura ng, ano na yan, ng Eskinita. eskinitang yan? Okay, masikip nga naman yung eskinita. Tingnan nyo ito, oh. Oo nga. Oo nga naman. Parang O, so- one way lang siya, Ate Kuling, no? Oo. Pag Hindi, nagkasalubong, parang atras ka muna. Opo, Oo, parang correct. ganun po talaga. Hindi, tsaka pagka nagkasunog, paano? Opo. Di ba? Dahil, ayan, no, tambak-tambak siya. Pagkatapos, eto naman, eto si Lola. Opo, Eto si ganyan Lola. po, opo. Doon din ang kanyang, pwesto ng labahan. Opo, yan. Tama ba? Opo. O, ayan, naglalaba si Lola. That is too... Pero yun ang problema kasi saan mo naman gagawin din? Opo. Hindi ba? Wala ba kayong parang common area doon na pwedeng lahat kayo Wala doon sa po. sa may bukana? Wala po. Wala. So Sa lahat amin naman po kasi, ako rin po, naglalaba po ako. Ang ginagawa ko po, sa drum po pinapatong yung planggana ko para hindi po ako agaw ng space sa daanan. Sa Ganun drum po, mo? Opo, pinapatong ko po yung planggana ko sa drum, tapos doon po. So nakatayo ka? Opo, nakatayo. Nakatayo. Ayun. Okay. Pero meron na bang nangyaring gulo o may nangyari ng aksidente dahil sa mga May time doon? po na yung anak ko na, yung planggana niya po nakaharang, yung anak ko po na humakbang, di niya po kasi abot, na-shoot siya sa planggana. Okay. Ganun. Ilan taon na yung anak mo? Magdadalawa po. Ay, oo nga naman. Ay, magdadang taon. So pag-aari ninyo yung bahay nyo, hindi? Opo, sa lolo po ng mister ko. Okay, may Parang titulo? Opo, meron po. May titulo. Okay. So, kasal kayo? Live-in partner po. Live-in. Ilan ang anak? Dalawa po. Dalawa. May Okay. 6 months old pa po. May 6 months ka pa. Opo. Meron namang lagusan ng doon, ng hangin? May Meron bintana naman ba kayo? Po. Meron po kasi yung lagay po namin ng drum, open air na po yun sa taas. Okay. Hindi na po sakop ng bubong yun doon. Okay. oo. So may hangin ka. Opo. Pinagsabihan mo siya? Opo, pinagsabihan ko naman po siya. Pag pinagsasabihan ko po, galit pa po siya sa akin. Okay. Ganun. Kung ano pa po mga di yung sinasabi. asawa mo dapat ang magturo sa lola Opo, niya. sinasabihan naman po, yun, pati damay-damay po lahat. So galit na rin siya Opo, galit sa po asawa siya. mo. Ganun, opo. Bukod sa baka nakaharang na balde, ano pa ba ang mga ginagawa ni Lola sa'yo? Meron pa ba? Yung inaano ko rin po kasi kay tita, yung mga pinaggamitan ng napkin ng mga apo niya. Yun. Ano yun? Ano nga? Wala ba silang basurahan? Naglagay na nga po ako ng basurahan sa CR Saan nakatapon? May basurahan na po ako nilagay sa gilid ng ng inedoro. Hindi pa rin po nila nilalagay. Saan nga nila nilalagay? Sa ibabaw lang po kasi may patungan po, parang sa gilid. Ay, no! Pwedeng isumbong sa barangay yan kasi napaka-unhygienic. Okay. Para kay Divine, siya ang lolang walang pinagkatandaan. Ayan, Lola Angge, humarap ka na. Bakit di ba totoo? Totoo yun! Totoo yun! Alam mo naman, magsasabi mo, hindi naman lahat yun! Ganon! Totoo yun! Marami nakakaalam. Okay, so, eto ngayon, Lola Angge, diretsahang tanong na ito, ha? Totoo bang naging napakapakialamera ka sa buhay ni Divine at yung apo? At napakamakalat mong tao. Teka muna, hinga ka muna ng malalim, ha? Ayan, huminga naman talaga si Lola ng malalim. Ang lalim! Sasagutin niya ni Lola sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? O, eto na ang harapang tanong kay Lola Angge. May katotohanan ba na burara ng mga gamit na kahandusay sa eskinita? Meron kaming dito, katibayan ayan Lola, oh. Lola ka na ba talaga? May marami ka ng apo. Ilan ang apo mo? 11 po. 11 lang naman. Okay. Ilan ang anak? Ilan ang anak mo? 3 lang. 3 lang, pero mahilig sila mag-anak, ano? Okay, so ito yon. So, ito yung eskinita. So, bakit po daw ganyan? Kasi po yung ibang mga kahoy, panggatong, nakatambak din dyan na ginagamit namin. Pero Okay. ginagamit din naman nila. Oh. Ginagamit ko lang naman yung pagka, in case na
emergency po, maubusan po ako ng gas, ganun. Yung yung kahoy na panggatong, eto, ayan, no, makikita mo dito. Yung kahoy na panggatong nakasandal naman sa pader. So, meron ka pang espasyo dito. Ang problema, eto, yung mga balde-balde, mga timba-timba na nakahandusay doon. Hindi kaya pwedeng ito'y maitabi din. Di ba pwede naman ito pagpatung-patungin, ano? So, Lola, ano tingin mo? Isang beses lang naman ho ako naglalaba sa isang linggo, kaya pagka naglalaba lang naman ako, nakaharang yung mga planggana. Eh, hindi nga eh. Lagi nga po kasi ginagamit po ng mga apo niya. Tapos hindi naman po binabalik sa binaharang din sa daanan. Yes, mga apo na yan. Kinakalat ng mga Opo, apo. Ano naman ang ginagawa nila doon? Pag maliligo po, kaya or may mga panguhuga-ugasan sila. Doon na rin ang liguan. Di na po nila niligpit. Okay. So, doon na rin naliguan sa Opo. labas? Talaga ba? Wala bang banyo dyan? Meron po sa dulo. May banyo po sa dulo. Okay. Lalo na po kasi pag sa gabi, madilim po dyan. Wala po kaming ilaw sa daanan. Walang ilaw sa daanan. Iskinita, walang ilaw yun? Madilim po talaga. Kawawa naman yung barangay na ito. Hindi ba pwedeng yan ay sabihin nyo sa barangay captain nyo, malagyan man lang ng ilaw? Isang bumbing. Hindi, Kahit isang bumbing. looban na po kasi namin yun. Looban? Hindi lang yun eh. Hindi ba, Attorney Lorna, kung pinapayagan ng local government na magkaroon ng mga bahay doon, kailangan may provision naman for safety, hindi ba? Peace and order. Tama, dapat meron, hindi lang yon yung iskinita. Dapat walang obstruction. Hindi nyo naisip na dalhin sa barangay para magkausap lahat ng mga residente doon sa kung paano gagawing maaliwalas yung eskinita? Wala pa? Wala pa. Bakit? Patrabahuhin nyo yung barangay nyo. Hindi ba? Lola, ano sa palagay mo? Ano ang magiging solusyon dito? Parang nasa sa inyo Kasi yun. ma'am, compound na po yun eh. Kumbaga labas na po doon yung barangay. So pribadong property. Ayun. Compound na siya, Tikurin. Parang compound. Ng family nila. Oo. Ngayon, kailangan nag-uusap-usap. Ilang pamilya sa compound? Bali, 3 po. 3 pamilya. 3 lang? Oo. 3 lang pero nag-aaway-aaway kayo. Maliit lang ang espasyo ba? Maliit lang. Ayun. Yun ang problema. Pagka nagsama-sama talaga ang iba-ibang pamilya sa isang espasyo, kanya-kanyang ugali. No? Kasi mahalang babayarang kuryente. Halimbawa, yung buong eskinita na yon, bakit hindi nyo ilawan? Wala po napag-usapan ng gano'n. Hindi pa napapag-usapan. Ayun, kasi hindi nag-uusap. Hindi, nakikikabit lang kasi kami sa kapatid kong nasa dulo. Kasi yung nakatira sa dulo, kapatid ko rin. Oo. Sa kanya kami Doon po kami nakakabit ng kuryente. Submeter lang sa amin. Okay. Yun ang problema rin sa atin parang iniiwan lang nila yung problema na hindi pinag-uusapan. Paano ka nga naman hahanap ng solusyon? 'Di ba? Ikaw naman Lola, may ginawa bang masama sa si Divine? May mga hinanakit din ako sa kanya. Ano naman ang reklamo mo? Ano naman ang hinanaing mo? Kasi yung thermos namin nabasag niya. Tapos, meron naman pala siyang thermos. Doon ko lang nalaman na may sarili siyang thermos. Hindi siya nagpapakulo ng tubig. Puro siya yung sa amin ng tubig na mainit tuwing magkakape. Nabasag niya yung thermos namin. Hindi niya pinalitan. Hindi niya pinalitan? Hindi niya pinalitan. Nag-usap na po kami nun. Kasi yung thermos na po ngayon sa kapatid niya po, kay Tito Boy. Nag-usap naman na po kami na bibilang ko na lang po ng tube. Teka muna, bakit nababasag ang thermos? Hindi na uso ang thermos na nababasag? Hindi po yung thermos namin yung dati pa, yung parang tube. Tapos may... Ay, yung ginaganong pate, yung binubomba? O yung Yung binubuhusa sinubisali. lang? Okay. Pwede bang ako na lang bumili para sa'yo noon? Thermos lang naman. Thermos lang yan pero may kasamang kape pa yan pag si ate ko rin nagbigay. Nako. May lamang may Yes, lamang oo. kape. Okay. So, teka muna. Meron siyang galit dito, meron din siyang galit doon. Tingnan nga natin sa mga kakampi nila kung ano naman ang bersyon ng kanilang mga problema. Nag-uumapaw na ang galit ni na Divine at Angge sa napakasimpleng bagay ko. Ako po ang inyong tatanungin. Siguradong mag-iinit pa ang awayan sa buwelta ng kanilang mga kakampi. Tutok lang, eto na ang face-to-face harapan. Pula, pula, pula! Puti, puti, puti. At siya raw ang
magpapatunay na ubod ng talakera itong si Angge. Parang ang tahimik naman niya dito. Halos hindi nga magsalita. Okay, Jane, humarap ka na. Okay. O, paano mo naman nasabi, Jane, ang tahitahimik ni Lola Angge? Sobrang ano po yan, makalat sa daanan, pati po yung labahan nila. Nakakalat po, pati yung panggatong, nakakalat. Kailangan pa pong sabihin sa kanya. Kailangan pong sabihin sa kanya na linisan mo naman yung harapan mo, nakatambak. Pati yung basura po nila, tapon-tapon, hinahayaan po niya. Pati po yung mga napkin ng dalaga yung apo niya. Inaano niya po, hinahayaan lang niya. Inakalkal na ng Paano mo nasabi yun? Di ka naman pumupunta sa CR. Yung anak ko po na 2 taon po, muntika na pong ma-shoot dun sa balde po. Oo, yan ang Kaya sinasabi ko. ganun po. Totoo pala yung sinasabi mo na pwedeng ma-shoot yung bata sa balde? Tinatakpan ko yung mga balde, may mga Tapos takip pag yun. sinasaway po namin yung Paano mga masushoot timba doon? niya, ayaw niya pong itabi, lalo niya pong haharangan. Pag pumupunta po ako kala, di ba, lagi niya pong sinasabi na, punta ka kasi ng punta dito. Ganun po. Makikipag-dismissan ka lang. Teka muna, ilang taon ka na? 24 po. O, 24 pa lang? Bakit wala ka ng ngipin? Bakit? Anong meron? Bakit? Nabulok po. Ha? Nabulok. Hindi ka nagsisipilyo? Na po, nasira. Ano ba kinakain mo? Oo, ano ba kinakain mo? Bubukas ka ba ng mga bote? Chocolate. Siguro, nagtatalop ito ng buko gamit ang gamit ang ngipin. Hindi naman. Nagtatalop ng buko talaga. Kasi 24 pa lang, naubos ng ngipin. May problema talaga ang Pilipinas, Apo. Pagdating sa dental. Anyway, gusto mo ng pustiso? Meron din kami pustiso. Yan! Pati si nanay, oh. Oo. Oh. Si Lola Angge, smile. Ngipin ka, wala. Wala rin. Okay. Maganda po ang pustiso namin. May retainer. Ganon. Okay, so, teka muna. So, talakera ba siya? Opo, Hindi. sobra po. Lagi Ah. niya pong sinisigawan si Divine kahit wala naman pong ginagawa. Posible naman yun. Nisigawan ko na walang Sinisigawan ginagawa. mo, ate. Sinisigawan O, bakit mo siya tinatalakan? Eh kasi minsan inuutosan niya yung mga apo ko, bibili sa tindahan, tapos pagka nagkamali, sisigawan niya. Eh, nagagalit ako sa kanya. Kapag ka nasasabihan ko yung mga Nagagalit ako sa kanya, Nagagalit sinisigawan siya niya. pag sinasabi- Minsan, po yung mga kahit apo tulog niya. na yung anak kong 6 months old po, pag sinasaway ko po, wag naman kayo maingay kasi nagugulat kahit po kalampag ng... Oo, kasi ang galing mo. Oo, tama. Hindi kayo eh. Pag nag-aaway kayo ng asawa mo, di ba maingay kayo? Laging nagugulat Ay, yung hindi, anak. hindi. Nandiyan ka na asawa mo yung Lagi dingding. Kung nagugulat nasira yung dingding. Hindi naman niya ginagawa. Lagi pong nagugulat yung anak niya, madam. Nakikita mo yung ingay namin, ingay ninyo mag-asawa, pag nag-aaway kayo, di mo alam. Ay, hindi. O, tigilan na muna natin yung asawa niya. Kayong dalawang may problema. Eto naman, nakitira raw siya sa bahay nila Lola Angge dati. Pero hindi naman daw siya naperwisyo ng mga naharang na drum sa iskinita. Yun ang kanyang patotoo. Eto na po, pinakikilala Ernie, humarap ka na. So, ikaw ang magpapatotoo na hindi naman nakakaperwisya si Lolo Angge. Anong relasyon? Dati po ako nangupahan po sa kila Ate Angge po lang 7 to 8 years. Nakita ko na po sila, magkakasama po. 7 to 8 years ka rin doon. Bali po yung sinasabi po nilang nakatambak po na mga kahoy. Pinakikinabangan naman po nila yun eh. Ginagawa po nila pang gatong. Ang luto ng kanilang Gumagamit pagkain. lang po ako ng kahoy kapag Tsaka- emergency po na nauubusan po ng Okay lang gasolina. naman ang gumagamit. Tsaka po yung sinasabi po nila na balding nakaharang. Maayos naman po ang pagkadun po nun eh. Kuya, wala ka Inaayos kasi po doon, yun. kaya di mo nakikita Tapos, na nakaharang. nandun po ako. Inaayos po yun. Kasi po yung Wala inigip ka ng tubig na yun, para po sa lahat Wala na ka nakatira. doon, wala ka doon sa bahay na yun. Para po sa lahat na nakatira yun. Diba? Wala Kaya ka ka nga doon. umalis eh, di ba? Kaya ako umalis kasi hindi po nakabayad ng tubig. Nahihirapan na po yung pamilya ko dahil hirap po sa tubig. Nahihirapan kasi may nakaharang. Ngayon, Yun yung mga balde yun. po yun, lahat po tayo nakikinabang doon. Di po kasi kayo makadaan. Lahat po tayo. Kaya yung kinakagalit ko po sa inyo, na wala kayong respeto at May paggalang sa respeto madami. ako. Wala ka respeto kay Yun lang po kinayo ko po. Alam niya ni Tita Angge. Yun yung ate. Kasi, ang pinag-uusapan naman ni Ernie ay, hindi ba pwedeng ganito? Lola Angge, tulungan kita. Pwede bang itabi natin ito? Ganun po,
Pwede lang po sabihin na maayos, ba't mag-usapan na maayos? Oo, Ilang beses ko pag-usapan po ng kinausap maayos. si Tita Angge. Kahit na po matanda Ilang po, beses hindi ko na lang po yan. natin, Wala na maunawaan po po niya. mabilang sa daliri ko. Maunawaan po niya yan. Galit po lagi. Pagka ano, Maunawaan po niya nasasabihan, lalo ng mga apo niya, galit. Lola, ano ang trabaho mo? Massage therapy po. Ah, massage. Talaga, kaya mo pa magmasahe, ah? Kaya Okay, so malaki naman ang kita niya. Hindi naman po araw-araw. Hindi araw-araw. Home service lang po. Home service, tatawagan ka. Tapos, pinagkakakitaan mo rin ba ang labada mo? Hindi po amin pong damit. So yun. inyong damit. Kasi po, Okay. sa dami po ng mga apo ko, ako lang ang naglalaba. Alam mo, hindi ako agree dyan, ha? Kasi ako, bata pa lang ako na naglalaba ng damit ko, eh. Kasi, di ba? Yes. Ako na naglalaba. Alam mo, therapy yun, no? Parang nangangarap ka ng nananaginip habang kukusot ka. Eh, pag washing machine, baka yun naman ang pag-awayan nyo. Yun po yung nakaharang. Hindi. At least, nasa isang tabi na lang yun. Opo, nasa isang tabi. Nakasandal na lang yun sa pader para may dadaanan. Di ba? Oh. So, hindi ba kayo pwede mag-ambag-ambag para sa washing machine? Hindi ganun kamahal yun, ha? Di ba pwede rin yun? Magkano washing machine na yun? O, paki-Google. May 10K. mura, may 5,000 eh. May 5,000, 6,000. May dryer na ba para wala nang sampayan? Meron naman po na dryer. Ganun. Mano-mano lang. Ayun. Papaypayan mo talaga. Hihipan. Hihipan mo, ganon. Ewan ko lang, ha, kasi alam nyo, dalawa yan eh. Pwedeng washing machine, pero alam nyo, pag nilagay nyo rin yung washing machine sa gitna ng eskinita, may problema pa rin. Kaya ang tingin ko dito, with or without washing machine, meron kayo, may solusyon sa problema niya kung may disiplina lang. Yes. Pwede namang maglaba, tabi lang tayo, wag tayo sa gitna. Dapat may designated na place kung saan pwede maglaba, magbasa, maghugas, maligo. Pero hindi yung buong iskinita, doon kayo pepesto lahat. Palagi talaga lahat. Hindi ba? Kasi ano eh, pwedeng pag-usapan. Ang problema, kung hindi kayo magmi-meeting ng mahinahon at pag-uusapan, eh talagang kanya-kanyang gimmick ang gagawin ninyo. Oh, tapos sa bawat pamilya may disiplina. Ilang taon na po ba ang inyong mga apo? Yung bunso, 9 na taon pero hindi nagsasalita, autistic. Ah, autistic. Opo. Yung 9 na taong Special gulang. child po. O yung isa naman? Yung pangalawa sa bunso, grade 6. Sumunod naman doon, yung sinundan niya, grade 7. Pwede nang mautusan yung mga yan, nanay. Pwede naman nahihirapan ako sa kanya, ma'am. Laging gumagala. Laging gumagala. Pagdating galing sa school, aalis na kagad yun. Ayun. Kasi may barkada eh. Ayun, may barkada. Oo, inabandon na yun. Magkakapatid ba yan? Oo, kita mo naiiyak si Lola Angge. Alam mo, mahirap din ang buhay niya, ha? Yan talaga ang problema pagka ang mga magulang talagang mga masyadong maaga, tapos wala ring edukasyon, iniwan lahat kay nanay. Biro mo siya lahat. Sinong katulong niyo sa pagpapalaki ng mga batang yan? Minsan, malapit ako sa mga anak kong babae. Oo, para tulungan ka. Tinutulungan ka naman. Pag maluwag sila kasi pamilyado na rin sila eh. Oo. Yung autistic po ba ninyo problema? Gusto nga po niyang pumasok, lagi yung tinuturo yung school kasi yung bahay po namin harap lang ng school. Marunong na rin siyang mag-drawing, Kaya lang po. But she's autistic. Hinahanap Baka lang po special ako ng school ang kailangan, Doc Camille. Na-assess na po ba siya? Na-assess na po? Yung para po makapasok po siya sa eskwela. In-enroll ko na po minsan, sabi ng teacher, ipa-medical ko daw muna, kailangan nila ng Ay, okay. medical. Sige, matutulungan ko po kayo dyan kasi po pwede po kasing mag-assess kami para ibibigay po doon sa eskwelahan para malaman po kung ano pong level po siya para doon sa special school. So siguro yun lang kailangan, Ate Coring, yung assessment. Yes, oo. Kasi kung hindi ubra, hanap tayo ng may public school ba for autistic children? Meron po tayong SPED classes for madalang pero po pwede siyang makapasok kasi sabi niya nakakasulat eh. So high functioning din siguro baka level 1 or level 2 lang autism. Ayun. Oo naman, wag mo na ipagkait yan sa apo mo. Tutulungan ka namin. Ayun. So nakita po natin hirap din talaga sa buhay si Lola Angge. Pero meron din namang katwiran sina Divine para medyo mas maaliwalas ang kanilang buhay-buhay doon sa compound. So, aapaw din po ang komento nitong mga taga-Buyot, Sausawero at Sausawera at harapang tagapayo para sa solusyon ng problemang ito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Mula!
So kung sa'yo yun, kung tapat ng bahay mo yun o eskinita, anong solution mo? Dapat kung magkakamag-anak naman kami, tapos as in yung isa kami ko, tapos ganun sitwasyon, maglalagay ng rules dapat. Na parang, ang mga timba na ito lang dapat. Yung mga timba nyo, ipasok sa bahay nyo, wala tayong choice. Kasi tayo maapektuhan lahat. So kung maglalabas, o isang timba, bawat pamilya, ganito, o ito lang yung chance na araw na paglalaba. At itong site lang ang babasain natin para hindi madulas yung buong iskinita, di ba? So, Kasi dapat syempre, talaga pag-uusap lang naman natin ko rin. Oo, kailangan talaga pinagmimitingan. Since wala nga daw po silang lugar or ibang option kung sa maglalaba, dapat kung sinong may-ari ng planggana or mga balde, sila din na magliligpit. Bawal mag-iwan. Kapag may makita doon na planggana or balde na walang tao, kukunin ko. Tatago ko na lang. Ayun, parang finders keepers. Opo, kasi nakabalandra. Pagka pwedeng kunin. Yes. Alam mo, yan ang magandang salita, bawal. Yang salitang bawal, dapat meron kayo nun. Bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Kasi pag walang bawal, walang peace and order. Yan ang tawag dyan. Kailangan talaga may kapayapaan at mayroong sistema. Kasi iba-iba kayong pamilya dyan. Okay, ano naman ang solusyon nitong mga taga-puti, team puti? Ayan, ito. Ano masasabi mo doon sa ating issue ngayon? Lola, ang tanong ko lang po sa inyo, since kayo po yung nakatatanda doon sa compound ninyo, dapat po nagiging role model po kayo doon sa mga nakatira din po doon. Tapos kung ang pinaka-complaint po ni ate is yung mga nakaharang po na mga gamit nyo doon, pwede naman po sigurong ipaligpit nyo na lang po sa mga apo ninyo o di kaya po iligpit po ninyo after nyo pong gamitin para hindi na rin po siya nakakadisgrasya sa mga taong na nandoon. Sa pula! Kung pag-uusapan natin yung age ni Lola dahil siya nakakatanda, sana naman meron ding initiative si Divine bilang nakakabata na magkaroon ng konsiderasyon pagdating sa sitwasyon ngayon ni Lola. Ang dami niya na kasing ginagawa, nagtatrabaho siya. Tapos may inaasikaso siya mga apo niya. So with that, siguro mahirap na rin para sa kanya magdisiplina dahil ang dami niya rin iniisip at binubuhay. At kung gayon, bilang bata, mas nakakabata sa inyo is tumulong ka na rin sa kanya. Madalas po kasi, pag nagsasabihan ko po si tita, galit po siya. Alam mo, pag makahanap ka ng trabaho, hindi na kayo mag-aaway. Kasi wala ka na doon sa bahay. Okay, Doc Camille, what do you think? Sino dapat ang magpakumbaba dito? Unang-una parehas eh. Dapat kasi pagdating sa ganitong pagkakataon, naiisang compound kayo, nagkakaintindihan kayo. First and foremost, kailangan may mga rules doon sa compound. Kung sino ang gagamit, kung kailan gagamitin yung CR. Kasi I think communal CR nyo, no? So, dapat meron din magsasabi sino ang maglilinis. Anong schedule, sino ang maglalaba, saan yung pwesto, lahat yung mga ganitong klaseng pagkakataon para hindi kayo magkakaroon ng yung sabihin natin, alitan. Ngayon sa akin lang, gusto ko lang din sabihin, Lola Angge, alam niyo dito meron akong interns ng mga psych interns po ito. Pwede pong pumunta, dahil kasi alam ko taga Quezon City kayo. Pwede ho kayong pumunta sa amin, samahan kayo ng inyong researcher para sa ganun ma-assess yung 9 years old. Kasi sayang naman po dahil kasi kung siya ay interesadong pumasok sa eskwelahan, ang dali-dali po. Unang-una, nasa batasan kayo. Pangalawa, sa batasan po, may public school na mayroong special ed. Kaya alam ko makakapasok yung apo nyo na yan. Huwag nyong hayaan dahil kasi ang hirap po na habang nagkakaedad ng isang bata na merong ASD, may tendency po na hindi na maging functioning dahil kasi nga napabayaan natin. So yun pa lang ho, sana maumpisahan nyo na huwag kayong magpabaya. What more, yung sa mga nakakatanda, dapat yung isipin, may responsibilidad din po kayo kahit na sabihin yung marami kayong ginagawa. Yun lang po. Okay, thank you very much, Doc Camille. Tama naman yun. Naku, hinihenerasyon na yan ng problema. Attorney Lorna, yan, gaano kahalaga itong ipinaglalaban naman na right of way? Hindi ito kalye, kundi compound lang, pero importante pa rin. Lalo na sa compound, dapat nag-uusap ang mga residents sa compound. Lalong-lalo na, pagka mag-anak, 3 families yan. Pero nakikita ko, walang gustong magbigayan. Ikaw, Divine, wala kang trabaho eh. 2 yung anak mo, ba't hindi ka mag-inisyatibo na tulungan? Maglinis-linis ka doon. Si Lola naman, si Angge,
Lola Angge naman, may trabaho. Alam mo, yung mga anak mo, pwede mong kasuhan. Kasi yung Republic Act 7610 for Special Protection of Children, abandonment yan, tsaka neglect. Pwede mong sabihin sa DSW na i-contact yung mga magulang para tulungan ka, no? Pwede ba ipakulong yun? Pwede, may violation yun eh. Para matauhan sila. Kasi kawawa naman si Lola. Pinabayaan mo kasi Lola. Okay. So, naku, ganun pala, no? Meron palang ganun. Ay, naku, ewan ko lang. So, Brother Love, meron kang, Dr. Love, meron kang idadagdag? Ihahabol ko lamang po. Nakikita natin dito kasi yung kawalan ng spirituality sa buhay natin. Panahon ng Kwaresma ngayon, ano? Ito yung panahon na kinakailangan siguro pagnilayan natin. Hindi lang yung relasyon natin sa Diyos, no? Kundi yung relasyon din natin sa mga nakapaligid sa atin. Sa isang maliit na community katulad ng sa inyo, magkakamag-anak pa. Walang masama kung mag-usap-usap tayo. Let's humble ourselves. Babaan lang na, magpakumbaba lang tayo, ano? At nagsisimula ang magandang usapan sa isang bukas na komunikasyon, ano? At isang practice lang siguro yung sariling initiative, Nanay Angge, Lola Angge. Kung hindi naman pinipigil kayo na maglaba doon sa iskinita nyo, pero pagkalaba, tayo na mismo sa sarili natin, nakakainis makita yung nakakalat yung ginamit mo, tayo na mismo magligpit. Nang sa gayon, makita rin ang kapitbahay natin, ma-appreciate nila na kahit naharangan natin, nalilinis naman natin yung lugar. Ha? Maraming salamat. Thank you, Dr. Love. Ano naman kaya kahihinatnan ng alitang ito tungkol sa kalat at kung ano-ano pa? Si Angge at Divine mag-uusap kung ano ang kanilang pasya sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Okay. So, kung ayaw ni Brother June maglabas ng washing machine, kami na lang. Ay! Bibigyan namin kayo ng washing machine. Lola, para hindi ka na ganun. Diba? Hindi, kaya ko lang naman naisip ito, una hahanap tayo ng mura. Diba na may dryer na? O ngayon, eto ang problema. Mag-aagawan itong mga to. Ang pag-aawayan naman nila ngayon yung washing machine. Diba? So, kailangan ibibigay lang yung washing machine na yan kung magkakasundo-sundo kayo sa schedule ng paggamit. Okay? May araw lahat ng labada mo, may araw lahat ng labada mo, etc., etc., etc. Malinaw ba yon, Lola? Para matulungan ka na rin kasi iiyak ka na nga sa pagod at hirap sa mga apo mo. Ang mga apo mo, magpatulong ka sa kanila sa pagdidisiplina. Hindi mo kaya. So kailangan talaga tumulong din kayo. Magkakamag-anak kasi kayo eh. Sino pa bang magtutulungan kung hindi kayo, di ba? Pagkatapos pwede pa ipakonsulta kay Doc Camille yung iyong autistic na anak para mag-aral. Di ba? Para lumalabas na rin ang bahay, hindi pa na ikaw naman nahanap ka ng trabaho. Di ba? Para yung asawa mo, wag na masyadong mainit ang ulo, kundi sabihin mo, iiwanan mo siya. Tama? Okay. Sige. So, okay na ba yun? May washing machine. Teka muna, habang wala yung washing machine, pwede bang itabi lang natin yung labada, yung paglalaba? Nay, promise mo ha, tutulong kayo sa pagtabi para may daan ng maluwag doon. Okay ba yun? Promise mo, hindi ka na magagalit. Okay? Tsaka yung laba pwede naman sa tabi, di ba? Sa tabi ka na muna maglaba. Yung napkin po, yun hindi tatabi. Yung napkin binabasura opo. Nanay. Hindi pwede ganyan nakahandusay. Bumili na nga siya ng basurahan. Kailangan niyo pa ba ng basurahan? Pwede ko rin kayong bigyan. Ng basurahan. Ano? Meron po din. Meron. Meron naman daw. Huwag kayong spoiled. Okay. So, bati na kayo. Opo, okay naman po sa akin. Totoong bati. Ayan. So, anong gagawin natin ngayon? Washing machine! Washing machine! Washing machine! Washing machine! Sino pa bang magtutulungan kung hindi kayo? Hindi ba?
Mga apo nyo na po yan. Biro nyo, apo nyo ang kaaway nyo. Hirap nun, ano? Diba, no, Lola? Ang hirap yung apo mo pa ang kaaway mo, ano? Kailangan tinutulungan ka na at inaakay ka na ng mga apo mo. Tama? So, ano po ba ang konsepto ng isang komunidad? Diba? Tayo ba ay nagsasama-sama sa bahay o sa compound o sa barangay para mag-away at mag-agawan? Hindi ba ang totoong konsepto ng community living ay ang mag-aakayan tayo, magbabayanihan tayo, pag may problema, pag may unos, sama-sama tayong magtutulungan. Di ba pag may problema, magtutulungan din. Kapag pinili natin na maging bahagi tayo ng isang grupo, dapat handa din tayong sumunod sa isang sistema. Hindi lang po yan matatapos dyan. Basura, labada, right of way, ilaw, marami pa po yan. Pag nagsama-sama kayo, kasi kapag di po bumuo ng listahan ng patakaran ng isang grupo, naku po, labo-labo talaga po yan. Ang pag-uusap, pagkakasundo, paglalagda at pangako na sumunod sa patakaran na makakabuti sa lahat ay kailangan kahit saan. Kahit nga sa loob ng tahanan ng iisang pamilya, may mga bawal at pwedeng gawin. Ito pa kayang compound. So, pangako nyo, mag-uusap-usap kayo. Siguro ilapit natin sa barangay para may mamagitan. May kasulatan, lalagda sila ng kanilang mga patakaran doon at sumunod kayo doon. Pag natapos yan, tsaka ako kayo bibigyan ng washing machine. Okay? Ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to Face! Face to Face! Face to Face! Face to Face! Face to Face, harapan tayo. Face to Face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to Face, tama ng okrayan. Sapo na saputin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it! Ikunan sa basketball. Anong iniiyak mo? Ha? Oh. Anong iniiyak? Di naman siya umiiyak. Hindi naman. Imbis na basketball lang po, gumagamit po siya ng mga pitik-pitik po na ano, kaya...